Mga kapatid, sa oras na ito, tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos entitled, A Call to Stand Apart. Isang panawagan, mga kapatid, na ikay tumayong manindigan bilang isang unique, peculiar people, isang bayan na tinawagan ng ating Panginoon. At ang ating verses na binasa ng ating kapatid na Obed kanina, matatagpuan sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. If you have your Bibles with you, pwede niyo po akong sabayan. Ganito ang ating mababasa. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And sa verse 2, ganito po ang ating mababasa. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, and what is good and acceptable and perfect. Let us pray, mga kapatid. Loving Heavenly Father, this moment, Lord, before we study your word, we come unto Thee. We ask for Your presence to be in our midst. And we ask for Your wisdom for us to comprehend Thy message this morning. May You prepare the hearts and the minds of our brethren. We pray in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, ako po ay nakikiusap na while we are studying this divine worship o divine word of God, may you please turn off your cell phone para ang focus natin ay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating layunin ay to worship Him in spirit and in truth, mga kapatid. Okay? So gusto ko po na ang inyong mga mata ay, yung eyes, no, ay nandito sa harapan, mga kapatid. Ang ating pag-aaral, ang ating title ngayon o topic ng ating pag-aaralan, ano ngayon mga kapatid? A call to stand apart. Huwag niyong kalimutan ito. Every time na pupunta kayo sa mga lugar, i-call to stand apart. May panawagan ng Panginoon na manindigan tayo bilang isang bayan na iba. Unique, bansang banal, mga kapatid. Jesus' ministry begins with a party. Noong ang ating Panginoong Hesus, when He started His ministry sa lupa, it started in a party. Sino dito ang mahilig sa party-party? No, mga kapatid, yung bang, nasaan yung mga kapatid natin? Walang pastor nandun sa party-party. Oh, ano ba mga party-party? Birthday party. Mga wedding, anniversary, o di kaya wedding, yung kasal mismo. Mga, ano pa ba? Mga, birthday. Mga party, birthday din yun. Diba? Mga graduation, iba't iba mga party, mga feast, mga sayawan, pistahan, mga kapatid. Alam nyo, ang ating Panginoong Hesus ang nagsimula sa kanyang ministry with a party, sa isang party, mga kapatid, isang celebration. Sa John chapter 2 verse 1, ang sabi diyan, there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. So, if we study this chapter 2, mga kapatid, merong isang kasalan sa Cana, hindi kalayuan sa Nazareth, where Jesus has grown up, mga kapatid. Ito ay sa Galilea, and nandun din ang nanay ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo, mga kapatid, pag may kasalan, meron niyang tinatawag na motif. Alam niyo yung motif, mga kapatid? Yan yung magiging color ng sa kasalan, di ba? Pagka may wedding invitation, tatanungin ka agad doon sa ikakasal, ano ang motive ninyo? Oh, tatanong, ano po, old rose. Oh, pag sinabing old rose, meron ding young rose. Si Ate Rose yun. Di ba? Iba't ibang kulay. Tapos yung mga ninong at ninang, mamroblema, ano kayang isusuot natin? No, pangit pagka ang kulay puro pink, ikaw nakadilaw, pangit tingnan. O di kaya, puro red, ikaw naka-black, para kang nagluksa. No, ang alam kong pupunta doon na nakaitim, yung mga bigo sa pag-ibig, mga kapatid. Di ba? Nakakaya pag darating ka doon sa kasalan.
nakakahiya. No? Iba't ibang, ang naka-uniform sila, ikaw lang na iba, mga kapatid. Di ba? Tsaka, pag may mga kasal, no, sa Huwebes, kasal ng ating kapatid, Brother Pat at Sister Joyce, mga kapatid. Pag wedding, lalo na yung mga ninong, talagang maghanda yan. No? Ano kayang susuotin? Lalo na yung mga babae. Magtatanong kagad, ano kayang susuotin ko sa kasal? No? Napapaiba-iba yung mga pinipili. Ala, sukat dito, sukat ganyan sa salamin. Punta doon sa mga tinatawag natin mga liskonsumo. Yan. Sa SM, department store. Pupunta doon. Tatanungin, kasya ba to? Maganda na ba ito sa akin? Ang mga ninong at ninang di makatulog, mas excited pa sa ikakasal. No? Huwag niyong kalimutan, dapat ang pinakamaganda yung ikakasal, hindi yung ninong. Mga kapatid, baka mapagkamalan, ang daming bride, ang daming groom. Dahil mas excited pa, mas maganda pa yung suot, mga kapatid. Di ba? Alam niyo, ang kasalan sa amin, mga kapatid, kahit na hindi invited, pupunta. Naimbitahan ba kayo? Hindi. Punta lang tayo. Doon tayo sa gilid-gilid na makikain. Di ba? Mga kapatid, basta pag nabusog, magreklamo pa. Kinain ng mga maalat yung kanilang luto nilang, ano ba tawag ng mga luto sa kasalan. Di ba? Magreklamo pa yung mga reklamador, yung mga hindi inimbitahan. Mga kapatid, mabuti na lang ngayon ang kasalan ngayon, pagka medyo prepared sa hotel o di kaya sa magandang venue, ilan ang mga imbitado? Mga mga 100. Pagka nakabilang na, pang ilan na? 101. Hindi na pwede. 100 na ang pwede. Di ba? Nakakahiya. Kaya, alam nyo, sa Pilipinas, pagka inimbatahan ay isa, ang darating 10. Nakakalungkot. Sa Pilipinas, ang pupunta doon, kung ilan yung inimbitahan, yun ang pupunta. No? Sometimes, pag sasabi pa, sorry, no? Hindi kami makarating, padala lang namin ang aming padala. Yung mga inimbitahan ni isa lang, 10 ang dumating, may mga plastic pa na pabalot pa uwi. No? Nilagay sa bulsa. Uy, mga kapatid, nakakahiya lalo pagka yung handa ay ano tawag diyan? Yung nagpa-catering ka lang, na intended lang talaga doon sa mga inimbitahan. Ay tapos yung iba pala yung pasekreto na sa bulsa. Ang sarap pala nung luto nila, magbaon. Mga kapatid, di ba? Tama-tama sa kasal ni Brother Pat, Miyerkules ng hapon may magkakatayatan ng baka dahil doon sa mga ninong at yung laman loob. Kaya yung mga makakain ng laman loob, sigurado kinabukasan, aray-aray sa arthritis yan. Mga kapatid, dahil malakas yan sa gout. No, pag hindi ka makarating sa kasal, padala mo na lang ang iyong regalo. Para hindi, alam nyo mga kapatid, wedding, napakasarap, matutuwa tayo, makikita tayo mga kapatid ng mga kinakasal. Pero, the question is, how to stand apart in a wedding? Birthdayhan. Paano ka tumayo pag birthdayhan? Last week, we were invited to a birthday party, 60 years old. No? Inibitahan kami, ang sabi nung isang, hindi Adventist ang nag-birthday mga kapatid. Malayo pa lang ang sabi niya, Pastor, imbitahan namin kayo dumalo sa birthday ko. 60 na po ako, Pastor. Gusto ko, ikaw po mag-pray sa akin. Yung bahay nila, katabi lang yung malaking simbahan ng Katoliko. Pastor, ikaw mag-pray. Malayo pa lang, nag-send na ng invitation yung kanyang anak na babae. Pastor, invite po kayo ni Mami sa wedding. Sa birthday niya, 60th birthday. Di sabi ko, nako, paano natin i-divide ito? Ang birthday niya ay August 16, ay inilipat yung ng 20 ang kanyang handaan. Tama-tama, mayroong Bible study doon at talagang ating pinagkakasya yung ating time. Dahil yung birthday na yon na aming dinaluhan, hindi lang isang birthday. 3, mga kapatid. 3, sabi ko, ito yung unang pangyayari sa buhay ko. Baka dalo ka after nung birthdayhan dito, birthdayhan naman doon. Pag-uwi, birthdayhan uli. Sabi ko, grabe. Talagang, para sabi ko, isang araw tayo nito, 2 araw di makakain. Pagdating namin doon, mga kapatid, ang party-party nagsimula na. No? Kami doon, magkasama kami, si Brother Obet, Sister Rose, ako at si Atidan. Doon kami sa gilid-gilid, ang daming tao, kainan na. Nung makita kami nung anak, pinapipila na, pila. Sige, kaya Obet mauna doon, kasi siya yung kilala doon, parang kagawad yan doon Pila doon, pagdating doon sa harap, anong ulam na? Baboy. Balik. Balik mga kapatid, baboy. Kahirap makikain ka doon sa birthdayhan na.
hindi Adventist. Napakahirap mga kapatid. How to stand apart? Tilinginan yung mga tao. Ba't bumalik yung apat na yun? Bumalik. Maya-maya lumapit yung isang magaling mag-entertain eh. Nauna kami pumunta pero nauna siya dumating. At sabi ay, oh, walang pagkain. Meron kailang baboy. Baboy. May kambing. O, kain sa kambing mga kapatid. Nakakatuwa na pagkatapos namin kumain, ang sabi nung nanay nung nag-birthday, tawagin mo si pastor, pakantahin mo. Nakalimutan na sabi ko ang pakantahin yung dalawa. Nung kumanta ng birthday na song, ba talagang tutuwa yung mga tao. Grabing kantahan yan, hindi namin familiar. Yung kanta natin na pagka-happy birthday, at tutuwa yung mga tao. Mga kapatid, pagkatapos pinag-pray, so na-blessed mga kapatid. Ang isa sa napakahirap mga kapatid, pagka pumunta ka sa isang celebration na hindi Adventist. You have to stand apart. Kailangan mong tumayo mga kapatid. No? Hindi yung wala Adventist dito. Wala pastor. Sa tubo lang. Napakahirap. Alam nyo, yan po mga karanasan na yan ay naranasan ko po yan. Remember, God is watching us. Saan man tayo pupunta, nakikita tayo ng Panginoon mga kapatid. Sabi nga ng kanta, walang lihim sa Panginoon. So there was marriage in Cana of Galilee and the mother of Jesus was there mga kapatid. Of course, and both Jesus was called and his disciples to the marriage. Ayon sa pag-aaral, itong kasalang ito ay kamag-anak nila. Of course, insulto naman kamag-anak mo, hindi mo inimbitahan, tapos yung hindi mo kamag-anak, inimbitahan mo. Di ba? Lagpas-lagpasan mo lang yung kamag-anak. Pangit ang ugali nito, hindi man na tayo inimbitahan. Oh, di ba? Iliba ka doon sa kapitbahay. Pero ito inimbitahan. Nandoon ang nanay ni Jesus, si Jesus Christ at ang mga alagad. Nandoon mga kapatid. At sa panahon na ito mga minamahal, si Mary ay nagluksa. Why? Because her husband Joseph was died, ilang buwan pa lang ang nagdaan. So malungkot. Pero pumunta sila sa kasal. And then, sabi rito, and when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. And Jesus said unto her, woman, what have I to do with thee? Mine hours is not yet come. So dito pinakikita, nung naubusan na ng inumin ang mga bisita, mga kapatid, lumapit ngayon ang nanay ni Jesus Christ. Anak, wala na silang maiinom. Ang sabi ng anak na si Jesus Christ, anong magagawa ko sa iyo, babae? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Alam nyo, si Mary, she knew rather, na ang ating Panginoong Hesus has the power, mga kapatid, because siya yung Mesiyas. Ang sabi ni Mary, mga kapatid, sa mga, sa mga nag-cater sa kasal, his mother said unto the servants, whatsoever he said unto you, do it. Ano ang sabi? Ano man ang sasabihin niya sa inyo, gawin ninyo. Ipinakikita rito mga kapatid na si Mary ay naniniwala siyang Jesus Christ has the power. Kaya anumang iutos sa inyo sasabihin, sundin ninyo, mga kapatid. If you will follow the voice of the Lord, you will see the miracle, mga kapatid. You will see the miracle. And then, ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Jesus said unto them, fill the water pots with water. And they filled them up to the brim. So ang sabi ng ating Panginoon, lagyan nyo ng tubig ang lagayan, ang banga, at punuin ninyo hanggang sa mapuno. At pagkatapos mga kapatid, nung nilagyan lahat ng lagayan ng mga tubig, ayon sa utos ng ating Panginoong Hesus, sinabi niya, draw out now and bear unto the governor of the feast. And they bear it. Pinadala, sige magsando kayo dyan. Doon sa tubig, sa banga na may tubig, dalhin ninyo doon sa governor. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, hindi nilang saan ba galing itong alak na ito. First time nilang makatikim nito. But the servant, itong alagad na ito, ay alam niya kung saan galing itong tubig na naging alak. The governor of the feast
called the bridegroom, tinawag niya yung lalaking kakasal kasi gusto niyang malaman saan nanggaling itong alak na napakasarap. By the way, I want to clarify, itong wine na ito, ang tawag nito ay oinos sa Greek, meaning unfermented wine. Wine na walang alcohol. Okay? Hindi ho ito tanduay. Hindi ho ito beer na beer. Hindi ho ito emperador. Kaya hindi ho ito nakasisira sa katawan. Ang ating mga alak ngayon, mga kapatid, nakakasira ng katawan. Nakakalasing at nakakapagdala sa impyerno. Okay? So, merong malaking kaibahan. Ngayon, nung ipinatawag mga kapatid, alam nyo ang sabi ng governor, every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then which is worse, but thou hast kept the good wine until now. Bakit nyo itinago itong mabuting alak na ito? Masarap, ang sabi sa ibang salin sa Tagalog, masarap na alak. Kaya nga masarap na alak dahil itong alak na ito, a miracle coming from Jesus. A water became wine. Ngayon, pagka uminom ka ng alak, yung nakikita ko dyan na uminom ng mga nagbabarik, nako, nasisira ang mukha pag inom ng tanduay. Kaya anong ginagawa nila? Pag may alak, may minsan water, minsan juice, pinaparisan. I wonder why, bakit kailangan uminom ng alak na nakalalasing? Pagkatapos pag nalasing, nag-iba. Ano nakukuha? Ang nakukuha, sakit. Sakit, mga kapatid. Di ba? So, dito mga kapatid, makikita natin na Jesus Christ first performed a miracle. Saan po? Sa kasal. Sa Kana. Isang kasalan, mga kapatid ko. Okay? Jesus did not begin His ministry by some great work before the Sanhedrin. Hindi niya pinakita doon sa mga malaking lugar at nandoon sa Jerusalem. At a household gathering at a little Galilean village, His power was put forth to add the joy of the wedding feast, that He showed His sympathy with men and His desire to minister to the happiness, mga kapatid. So sa kaligayahan, Kanyang tinugunan, mga kapatid ko. Dito makita natin, sa ilang buwan na hindi sila nakita ng kanyang mother, ang sabi rito, nakita sila uli, he had for some time been separated. Alam nyo, nakakamiss pagka di kayo magkita ng iyong mga mahal sa buhay. Di ba? Nakakamiss. Si Kuya Obed nga minsan nagre-reklamo, sabi daw si Ruan, no, pagkalinggo ay magkakasama sana kami, meron mang lakad, living sa patay, may kung saan saan mga pupuntahan. No, mga kapatid, nakakamiss, lalo na pagka very close kayo to each other. Di ba? Maiyak kayo. No, yung nanay ko pagka nadalaw kami sa Manila, sa Manila, sa Masbate, pag uwi namin, iyak na yan. No, sabi ko, mabuti na lang may video call. Kasi kung wala, nung araw magpadala ka ng sulat, 1 week, 1 month bago makarating. Mga kapatid, nung nagpadala ka, okay pa yung katawan mo. Pagkadating ng sulat, may sakit ka na. Kita niyo, malayo. Ngayon, madali na lang, mga kapatid. Si Jesus, sabi dito, for some time, been separated sa kanyang mother. Mary had heard of the manifestation of the Jordan at His baptism. Napakinggan ni Mary ang balita noong si Jesus Christ was anointed by the Father in the Jordan River. Bakit? Nung siya'y nabautismuhan, mga kapatid. Nung binautismuhan ng ating Panginoong Yesus, He was anointed at narinig ng kanyang mother. And then, the tidings had been carried to Nazareth. Yung balitang ito, na magandang balitay, nadala, nakarating sa Nazareth, had brought to her mind afresh the sins that for so many years had been hidden in her heart. Bakit ka binanggit hidden in her heart? Sapagkat nung siya'y nagbuntis, naalala niyo mga kapatid, when Mary, mga kapatid, got pregnant, ay yung bata lumukso. There is something sa baby. Ang sabi ng angel, Mary, you conceive a child coming from the Holy Spirit. Kaya nga walang father. Wala siyang father literally o sa physical. Si Joseph ay kanyang stepfather. So dito makita natin, mga kapatid, kumalat. Alam nyo, napakasarap sa pakiramdam. Pagka napakinggan ng mga tao, ng mga kilala nyo, ng mga kaibigan nyo, si brother ganito, isa ng lingkod ng Panginoon. Ba masarap pakinggan yun. Pero kung nabalitaan, si ganito, basta guliro daw.
palaaway daw, lasinggero daw. Ang pangit pakinggan. Pero kung tulad ng ating Panginoong Hesus, nakarating sa ibang lugar ang pabalita, mga minamahal, His manifestation at the Jordan River. From the day when she heard the angel's announcement in the home at Nazareth, Mary had treasured every evidence that Jesus was the Messiah. So she treasured the evidence na siya'y tuwan-tuwa nung makita yung kanyang anak started his ministry at na-transform, mga kapatid. At ang sabi rito, his sweet and selfish life assured her that he could be no other than the Son of God. Kaya minsan, nakakalungkot kung ikaw na nanay, wala kang tiwala sa iyong anak. Dito talagang grabe ang tiwala ni Mary. Yet, there come to her also doubts and disappointments, and she had longed for the time when His glory should be revealed. Dahil matagal nga sila din nagkita, mga kapatid. Death had separated her from Joseph. Malungkot talaga pagka namatayan, nawala yung mahal sa buhay, lalo na yung husband. Wala nang katabi sa pagtulog. Ba malungkot? Diba Tatay Gunding? Malungkot pag walang katabi. O kaya, siyempre, pag namatayan ka ng mahal sa buhay, ng asawa o ng husband o ng wife, malungkot. And who had shared her knowledge of the mystery of the birth of Jesus. Bakit? Kasi nung time na yon, nung malaman ni Joseph, nagbuntis si Mary, gusto niyang hiwalayan sa lihim. Bakit? Hindi pa naman niya nagalaw eh. Wala pang nangyaring masama. Mga kapatid, gusto niya nang hiwalayan kasi nung nalaman, ba't nagbuntis itong asawa ko? Wala pa namang, di pa naman kami magkatabi. Ang sabi niya, hihiwalayan ko ito sa lihim. Yung hindi mapahiya. Yung iba itong babae na ito, ano na ito? Ayaw ko na rito. Hindi ganon. Napakamagalang pa rin ni Joseph. So, noong time na yon, gusto niyang hiwalayan. Pero, an angel appeared to Joseph. Ano ang sabi? Huwag mong hiwalayan si Mary. Dahil yung bata na ipanganganak niya, hindi sa kung kanino man, kundi sa Espiritu Santo. Okay? Mga kapatid, kaya, makita natin isa sa nag-train kay Jesus habang lumalaki, si Joseph, mga kapatid ko. And then, at the mirrored face, she made him the same tender, dutiful son, yet he is not the same. Bakit kaya iba na, hindi na kagaya ng dati? His countenance is changed. Alam niyo mga kapatid, kung atin titingnan mga minamahal, yung isang taong nabautismuhan na, di ba nung nabautismuhan na si Jesus, talagang mas, yung isang lalaki, yung isang tao pag nabautismuhan, makita mo yung sinag ng kanyang mukha, yung transformation, na dati parang pangit. Di ba? Yung bang, ang itsura ay talagang hindi lingkod ng Panginoon. But when he was transformed by the Holy Spirit at his baptism, aba, kagwapo na. No, mga kapatid, there is a transformation happen. Change happen, mga kapatid. Kasi ang taong lasinggero, walang arte, wala talaga. Ang tingnan mo parang, di mo maintindihan, mga kapatid. Yung parang bulok na. Pero pag nasa Panginoon, aba, fresh pa rin, mga kapatid. Bago, at ang ating Panginoong Hesus, when He was baptized, He was changed. At sabi rito, and then, it bears the traces of His conflict in the wilderness and the new expression of dignity and power gives evidence of His heavenly mission, mga kapatid. Di ba? Siya dinala doon sa disyerto upang siya ay tuksuhin, pero hindi siya natukso. Kaya mga kapatid, isa sa napagandang example para di kayo matukso, halimbawa sa sigarilyo, sa alak na nakalalasing, sa sayawan o sa anuman, ang isa sa technique ni Jesus Christ, remember this mga kapatid, it is written. Pag inalo kayo, Brad, inom ka Brad, isang tagay lang ng agwa di pataranta. Maalala mo, ang alak na makalalasing ay bawal sa mga anak ng Diyos. Uy, anak ako ng Panginoon. Ako'y lingkod na ng Diyos. Brad, sorry. Hindi na ako pwede niyan. Di ba? Ang alak ay ang mga manginginom ng alak ay hindi magmamana sa karya ng langit. Alalahanin mo, Lord, I wanna go to heaven. I wanna be with you, the Lord. Gusto ko makarating sa langit. Hindi ka na matukso. Bakit? Maalala mo ang salita ng Panginoon. Kaya nga, when Jesus Christ, mga kapatid, experienced temptation, ano ang sagot niya? It is written. Nasusulat. That's why binibigyan po kayo ng Biblia. Why? For you to study sa inyong mga tahanan. Dahil gusto ng Panginoon,
matuto kayo sa kanya mga salita. Okay? Ganon din ang karanasan ng ating Panginoong Yesus. And then, ang sabi dito mga kapatid, as Mary had heard the disciples' testimony in regard to Jesus, she had been gladdened with the assurance that her long cherished hopes were not in vain, mga kapatid. Makita ninyo mga minamahal, noong napakinggan ni Mary sa mga disipulo, bakit? At itong balita na ito'y nakarating sa iba't ibang lugar. Sino itong si Jesus? Na kapag sinabi niya doon sa isang tao, come, follow me. Agad-agad tumayo ang tao, sumunod sa kanya. Have you still remember when Jesus called Levi Matthew? Si Levi Matthew ay isang tax collector. Siya din ang sumulat ng aklat ng Matthew. Habang sinangungulikta doon ng mga tax, napadaan si Jesus Christ, ang sabi ni Jesus sa kanya, Levi Matthew, come, follow me. No doubt, Matthew stood and he followed Jesus. Sumunod sa ating Panginoon. Sabi ng mga tao, sino itong si Jesus? Na kapag sinabi niyang sumunod ka sa akin, agad-agad yung mga tao susunod sa kanya. At nung nabalitaan ni Mary sa kanyang mga alagad, ang sabi nito mga kapatid, tuwan-tuwa siya. She has been gladdened, ang sabi rito. At ang sabi rito mga kapatid, napaganda binanggit. Yet she would have been more than human if there had not mingled with his holy joy a trace of the fond mother's natural pride. Hindi ka ba matutuwa ang iyong anak kilala? Ang iyong anak na ito ay sikat sa pagiging matuwid, sa pagiging mabuti. Pero kung ang anak mo pasaway, pasaguliro, drug addict, sasabihin, sino bang anak ito? Bakit pasaway? No? Pangit tingnan mga kapatid. Pangit tingnan. Pero kung ikaw ay nakilala dahil sa kabutihan, proud na proud ang iyong mga magulang. Proud na proud mga kapatid. Wala nang hihigit pa ng katuwaan mula sa puso ng magulang. Ang anak, nakapagtapos, maganda ang trabaho, naging lingkod ng Panginoon, napakasaya sa puso. Pero kung anak, pasaway, pasaguliro, lasinggero, etc. na sa barkada, uy, ang nanay, itong anak ko, anong gagawin ko nito? Pasaway, sakit sa ulo. Ang nanay, konsumisyon. Konsumisyon, mga kapatid. Pero si Mary, grabe ang kanyang tuwa. As she saw that many glances bent upon Jesus, she longed to have him proved to the company that he was really the honor of God, mga kapatid. And she hoped there might be opportunity for him to work a miracle before them. At isa sa ginawang miracle ng ating Panginoong Yesus, when there was a wedding or marriage in Cana, he started his ministry by making water into wine. Can you imagine that, mga kapatid? At alam nyo ba, yung tubig na nilagay doon sa water spot at yung naging bino doon, naging wine, ay mayroong simbolo. This is the symbol and its meaning. The gift of Christ to the marriage feast was a symbol. The water represented baptism into His death. Kaganda ng kahulugan. Yung palang tubig na sabi ng ating Panginoong Yesus, ilagay doon sa mga banga, represented, mga kapatid, into His baptism of death, mga kapatid. Sa bautismo ng kanyang kamatayan. Kaya grabe ang kahulugan nito. Second one, the wine. Di ba yung tubig naging bino? The wine, the shedding of His blood for the sins of the world. Grabe kaganda nito, mga kapatid. Kaya wala sanang isipin, alam nyo, yung ibang mga kausap ko sa doktrina, ginamit nila itong John chapter 2 para uminom ng emperador. Sabi ko doon sa isang saksi ni Jehovah na miyembro, sabi niya, ba't hindi kayo uminom ng mga alak? Sabi ko, bawal yan sa Biblia. Si Jesus nga gumawa ng alak. Sabi ko, yung alak na ginawa ni Jesus, masarap. Unfermented sa Greek, oinos. Yung ininom mo ngayon, di ba ang mukha mo di ba? Yung uminom ng mga alak na nakalalasing, sira ang mukha. Sino ba yung nagsabi na, bakit pa lalagyan ng pulutan kung masarap yung alak na yan? Di ba? Grabe ang alkohol niyan. Kaya ang sabi ng mga taga-imbalsamo, si Keobit, napagkamalan tong imbalsamador dati. Mga kapatid, tayo-tayo daw siya doon, payat na payat siya. Sabi, sir,
May paimbalsama kami, sir. Sa imbalsamador, mga kapatid. Di ba? Ang sabi ng mga imbalsamador, yung mga lasinggero, hindi na kailangan lagyan ng formalin. Dahil punong-puno ng alak ang katawan. Kita nyo, mga kapatid? So, nung nakipag-usap ako sa saksi, hindi makasagot, ano tong alak na ginawa ni Jesus Christ? Tanduay ba ito? Emperador ba ito? Gin ba ito? Sabi niya, aba, malay ko. Oh. Kita nyo, mga kapatid, ang nakalagay dyan, unfermented wine, hindi nakalalasing. At ang sabi rito, itong wine na galing sa water ay sumisimbolo sa pagdanak ng dugo ni Jesus para sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga, when John the Baptist saw Jesus, John 1:29, ang sabi niya, behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world through the blood of our Lord Jesus Christ. And ang sabi riyan, mga kapatid ko, at the first feast, He attended with His disciples, yung marriage sa Cana. Jesus gave them the cup that symbolized His word for their salvation. Ano po ang sinabi? Ibinigay itong cup na ito, simbolo ng kaligtasan natin. We are here because we want to be saved when Jesus comes, mga kapatid. And ang sabi riyan, at the Last Supper, noong kanilang tinatawag na huling hapunan, He gave it again in the institution of the sacred rite by which His death was to be shown forth till He come. Naalala niyo, mga kapatid, siguro gagawin natin yan before mag-end itong mundo. Itong taon na ito. Yung, naalala niyo yung iba hindi pa baptized noon, meron tayong Santa Cena. Yung Santa Cena, ginawa ni Jesus Christ yun. Bakit? Sabi riyan, this means that every time you eat this bread and drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Pag ginagawa natin yung, mga kapatid, ating ibinalita yung kamatayan ni Jesus, nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, mga minamahal na mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos, what party ang inyong pinupuntahan? Alam nyo, ang ating Panginoong Jesus, during His public ministry, He was able to stand apart at may paninindigan, mga kapatid. The question is, as an Adventist Christian, do we stand apart in a party? Paano ka makilala na anak ka ng Diyos pag may mga party-party? Ilang months na nagdaan, merong reunion ng eskwela, sila Ate Rosa. Doon sa reunion, ang sabi niya, nagkwento sa akin doon sa Bible study, Pastor, doon sa aming reunion sa mga kaklase ko, ang daming mga, may baboy, pusit, alimango. Inaalok pa nga daw siya kapakainin eh. Pero she was able to stand apart. Why? Because you are now a daughter of God. Amen? Kaya mong tumayo, mga kapatid, kahit na walang pastor, kahit na walang elder, kahit na wala kang kasamang Adventist, may kasama ka ang Panginoon. Amen, mga kapatid. Parang tipid nyo mag-amen ah. Gutom na ba? Kita nyo, mga minamahal, as an Adventist Christians, mga minamahal, do we stand apart in a party? Alam nyo, mga kapatid, pag may sayawan, minsan, pag dati kang Katoliko, parang gusto-gusto mong pumunta. Pag makarinig ka ng tugtog, ala, yung paa. Ay, parang asayaw pa sa samayaw doon. Mga kapatid, di ba? Makarinig ka lang ng tugtog, mga budots. Ba, yung paa mo, gumagalaw-galaw talaga eh. Bakit? Nasanay. Paano ka ngayon? Pagkatapos pupunta ka sa sayawan, hindi ka ngayon makapagpigil. Nakita ka na dati mo, oy, sayaw tayo, sayaw. Ay, nakakahiya. Nakakahiya, pero parang gusto sumayaw. Mga kapatid, stand apart. Tulad ng ating Panginoon, mga kapatid ko. Alam nyo, sabi ng Biblia, sabi sa Psalms 94, sa Bible Commentary, evilness seems to be flourishing in the sinful world and people live as if unconcerned about the coming of the judgment. Kita ninyo, ang mga tao gumagawa ng kasamaan, ang mga tao gumagawa ng kasalanan sa buong mundo at hindi nila iniisip, wala silang pakialam that there is judgment coming. Lahat ng bagay nito'y huhukuman. Are you able to stand apart, mga kapatid? Tatayo ba tayo
sa parte ng ating mahal na Panginoon. Remember these verses, mga kapatid. During the time of Noah and the time of Lot, and sabi riyan, just as it was in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of Man. Ganun din sa anak ng Panginoon o sa anak ng tao. They were eating and drinking and marrying and being given in marriage until the day when Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Walang pakialam ang mga tao. They were not concerned about the coming judgment. Pero nung umakyat na si Noah sa arka with his family, a flood came, mga kapatid, and they destroyed them all. Papayag ka ba? Nalaman mo na ang katotohanan. Still, you are unconcerned about the coming judgment. Likewise, just it was in the days of Lot, they were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But on the day when Lot went out from Sodom, umakyat sila sa bundok, fire and sulfur rained from heaven and destroyed them all. So will it be on the day when the Son of Man is revealed, pagdating ng anak ng tao. Umulan ng apoy at asupre mula sa langit, mga kapatid. Mga minamahal na mga kapatid, pakinggan ninyo maigi ito. Jesus is constantly calling us to stand apart, to be distinctly different from the unbelievers, especially in these last days. Gusto ng Panginoon na tumayo ka matibay sa pananampalatayang iba doon sa walang pananampalataya, lalo na sa huling panahon na ito. There is a challenge to stand apart, mga kapatid. Sa ating kinakain, kahit na anong party ang pinuntahan mo, huwag na huwag kang mag-attempt na kumain ng karumal-dumal. Una, ipinapahiya mo ang Panginoon. Pangalawa, mapupulaan ka ng mga tao. Paano mo sila madala sa Panginoon na ikaw hindi ka naging mabuting halimbawa, mga kapatid. Next, drinking. Mga kapatid, minsan nakahilira yung mga inumin. May juice, may water, may kung ano-ano pa. Ang pinili mo doon, agwa de pataranta. Ito, masaya. Mga kapatid, ang lingkod ng Diyos, hindi ganon. Stand apart, mga kapatid, in God's name. Fashion, sa atin, mga kapatid, no, kung ano yung uso ng sanlibutan, hala, sunod tayo, mga kapatid. Kung ano yung kasuotan, kung paiksian, hala, paiksian din. Dati kahaba ng mga suot. Ngayon, pagka medyo hanggang tuhod, nakakahiya na sa mga kailangan hanggang rito. Oh, kita nyo, mga kapatid, pagka upo po, hila-hila pababa. Oh, paano mahila yun eh? Maiksi nga eh. Oh, may nagsuot naman ng mahabang palda hanggang dito. Ang punit na may hanggang rito. Pag naka number 4, hiwalay. Kita nyo, mga kapatid, that's the fashion of the world na hindi dapat tularan, mga kapatid. Di ba? Merong nanay doon sa amin eh. Yung anak niya dahil maiksi ang short, gaya-gaya rin siya. Anak, pare-pareho tayo. Yung palang hita, pagka titingnan mo, parang pantalon na hindi na plancha. Kulukulubot, mga kapatid. Ang lalaki ng mga 5 piso, 10 piso. Fashion, mga kapatid. Fashion. Pagsasalita, mga kapatid, dapat hindi ka makarinig na nagmumura na Adventist. Bakit? Stand apart nga, mga kapatid. Wedding dances, tsaka birthday treats. O, tanda nyo, modern na ngayon. Grabe na. Pagka may mga kasalan, lalo na pagka ang host, hindi Adventist, bago pumasok sa reception, sayaw. Pagandahan ng sayaw. Kita nyo, mga kapatid, alba, mag-asaw, pasok, wala. Yung mga Adventist, paano ba dito sa bayaw? Nakakahiya. Tapos yung nagkasal, pastor, kimbot lang konti. Papunta doon. Kaya, mga kapatid. Ngayong Huwebes, may kasal ni Brother Pat at Sister Joyce. Yung nakausap namin doon, ang sabi ay, sa reception, may sayawan. Sabi ko, mga Adventist kami, sister. Hindi ba pwede? Sayaw lang naman, mga Adventist kami. Paulit-ulit ko sinasabi doon. Ano ba yan? Sabi nung, ano ba tawag doon? MC siya sa reception. Sabi niya, isayaw pa naman sana kita, pastor. Mga kapatid, pasaway itong babae na ito. Pati ang pastor, pagtripan.
Kita niyo mga kapatid, nakakalungkot. As an Adventist Christian, mga kapatid, do we able to stand apart? Stand apart, mga kapatid. Dahil tayo'y liwanag ng ating Panginoon. Birthday traits, di ba? Kailangan kung ano yung gusto doon na nag-celebrate, yun din ang gagawin. Kahit na mali. Mali na, wag mo nang gayahin, wag mo nang gawin. Mali nga eh. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, mamuhay tayo ng may kabanalan. Mamuhay ng may kabanalan. Tatlong bagay, mga kapatid, ang ating alalahanin sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. For us to live a holy life, number one, let us disconnect the world to live a holy life. Disconnect. Yon dating buhay na hindi maganda, putulin na. Para makapamuhay ka ng may kabanalan sa Panginoon. Ano ang sabi ng ating key text kanina? Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed. Mga kapatid, huwag makiayon, kundi baguhin ang ating pag-iisip para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos at katanggap-tanggap sa Kanya. Let us be reminded, ano bang katanggap-tanggap sa Diyos? Mga kapatid, alam nyo, napakahirap mangaral. Napakahirap, mga kapatid. Pagka may something na makita sa atin na mali, sabihin, bakit so ganon? May nagtanong pa naman na isang Bible student natin, sigurado ba kay pastor, kayo lahat maliligtas? May kilala siya mga Adventist na pasaway. Ako kahirap. Sabi ko, ang magtapat hanggang sa wakas maliligtas. Kilala niya. Kahirap mangaral, mga kapatid. Yung aming Bible students nung mga karaan, marami. Yung pakunti lang ng pakunti. Mabuti na lang, may iba na naman bago. Hala, invite lang ng invite. Huwag magsawa mag-invite. Bible study, mga kapatid. Ano ang sabi? To live a holy life, number one, let us disconnect ourselves to the world. To live a holy life. Disconnect mo. Pagka alam mong matutokso ka, huwag ka nang pumunta roon. Bakit? Ipapahiya mo lang ang Panginoon. Okay? Second one, mga kapatid, flee from the temptation to live a holy life. Mga kapatid, lumayo ka sa tukso. Hindi yung sabihin mo, o tukso, layuan mo ako. Layuan, pero kayo lumapit na. Nakita ka ng babae, sexy, maganda. Tuksuhin mo ako. Ayaw mo pa tukso, pero ikaw lumalapit. Lumayo ka na, mga kapatid. Lumayo na, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, 2 Timoteo 2:22, stay away from evil things. A young person like you typically wants to do. Lalo na yung mga kabataan, lalo na yung mga young at heart, yung mga matatanda na pero young pa rin ang puso, lumayuan niya sa mga masamang bagay. Our youth, mga kapatid, paiksi, pakunti na pakunti ang ating mga kabataan. Baka matira sa ating simbahan, mga nakatungkod na lang, sana yung mga kabataan, natukso na ng sanlibutan. Mga kapatid, huwag tayong papayag. I-build uli ang kabataan, mga kapatid. Nandyan si Sister Kayla, Sister Maris, si Erica. Noong isang araw, pumunta kami sa eskwelahan ni Erica dahil binagsak siya ng teacher niya. Dahil may Sabado, pasok. Hindi maka-enroll. Bakit? May INC. Incomplete. Anong gagawin? Kausapin natin yung teacher. Wala yung teacher. Nakaano siguro, nakaramdam. Uy, may kasamang pastor si Erica. Huwag tayong pumunta. Mga kapatid, pumunta kami doon. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami. Pagdating namin doon, daming estudyante. Itong kabataan natin, tahimik lang din. Ano gagawin natin? Ewan ko. Punta kami doon. Sabi ko, yung inyong registrar, may pasok pa ko eh. Sige, sabi ko, baba mo na ako kasi pinagtitinginan ako ng mga mukha akong professor dito. Bago mukha, baba mo na ako doon sa motor, sa parking area. Maya-maya may estudyante lumapit doon. Naka-jacket ako ng Air Force. Sabi sa, Sir, Air Force po kayo, sir? Hindi, jacket lang. Maya-maya, pastor, tapos na yung klase ng registrar. Punta kami doon. Haba ang pila. Pwede ba makausap ang registrar? Ma'am, gusto makipag-usap sa iyo, ma'am, bago ang mukha. Makapapasukin. Pasok kami dalawa roon. Tinanong ko, pwede ho bang maka-enroll? Hindi ho, sir eh.
Hindi pwede maka-enroll pag incomplete. Isang subject lang, mga kapatid. Ano ho bang problema? Kasi meron siyang subject ng Sabado. Nagpadala siya ng excuse letter, tinanggap ng teacher. Pagkatapos nung kanya ng punan, hindi siya pina-exam. Pero yung tatlong kasama niya, pina-exam siya. Sabi nung registrar, doon sa bagay na yun, sir, labas na ako. Between the student and the teacher po yan. So, sabi ko, anong gagawin? Late na ho siya ng ilang araw. Baka pwede naman hong maka-enroll. So, pumayag yung kanyang registrar. Sige po, sir, pagbigyan natin na maka-enroll siya. At bigyan ko siya ng 1 year para ma-complete yung incomplete. So, 1 year. Sabi ko, praise the Lord. No, mahaba-haba yung usapan namin. Yung palang pagdating sa religious freedom, ang nagtuturo daw yung registrar. Sabi niya, pag may problema yung student nyo, sir, sa akin nyo na mapuntahin para maiayos yung schedule hanggat magawa ng paraan. So, kung mayroon dito nag-aaral sa, anong eskwelahan nyo? Luansing, huwag kayong pumasok ng Sabado, nasisira. Stand apart, mga kapatid. May hindi pumasok. Sabi ng teacher, may kasama ka pumasok rito Sakit, mga kapatid. Ang pastor mapahiya No? Kailangan, mga kapatid, you have to stand apart, mga minamahal. Yun ang gusto ng ating Panginoon. So, stay away from evil things, mga kapatid. And then, do your best to live right and to have faith, love, peace together with others who trust in the Lord with pure hearts. Kaya nga napakaganda na maging kaibigan mo, Adventist din, o yung may takot sa Panginoon. Kasi kung ang maging friends mo, palaaway, lasinggero, barkadista, madala ka. Sabi rito, stay away. Ang sasamahan mo yung mga naglilingkod din sa Panginoon, may pure heart. Why? Because the youth in our time, mga kapatid, madaling madala. Number 3, before we end, mga kapatid. Obey the word of God to live a holy life. Sumunod ka lang sa sinasabi ng Biblia. Sumunod ka lang, mga kapatid. Para maging maayos ang buhay natin. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15, because the God who called you is holy. You must be holy in every aspect of your life. Dahil yung Diyos na tumatawag sa iyo ay banal, kailangan mo ring mamuhay sa lahat ng paraan ng pamumuhay ng may kabanalan. Why? Because ang Diyos na tumawag sa atin, mga kapatid, banal. Sa ating appeal, mga minamahal na mga kapatid, remember this, mga kapatid. We are called to be the Lord's special people in a much higher sense than many have realized. The world lies in wickedness, and God's people are to come out of the world and be separate. Kaya nga panalangin ng ating Panginoong Yesus, John chapter 17, hindi ko idinalangin na alisin mo sila, kundi ingatan mo sila, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Mga kapatid, God's people are to come out of the world and be separate. Revelation chapter 18 verse 4. They are to be free from worldly customs and worldly habits. They are not to accord with worldly sentiments, but are to stand out distinct as the Lord's peculiar people. Mga kapatid, ano ang sabi ng Biblia? Tayo po'y tinawagan ng Panginoon tumayo to stand apart bilang peculiar, special na anak ng Diyos, bayan ng Diyos na banal. Mga minamahal, saan man tayo pumunta, anumang party tulad ng ating Panginoong Yesus, stand apart, mga kapatid. God is calling us to stand apart para maluwalhati siya, mataas siya, at huwag siyang mapahiya. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin, Diyos na banal. Let us live a holy life gaya ng pagkatawag ng Panginoon sa atin. Stand apart, saan ka man pumunta. Tumindig ka sa iyong pananampalataya because the Lord is with you. God bless you, mga kapatid, and happy Sabbath.